Sa isang baryo, sa gilid ng kagubatan, tahimik at simple ang pamumuhay. Ang mga tao ay magkakakilala at bawat sulok ng kalsada ay may kwentong iniingatan. Isa sa kanila ay si Tonyo, isang binatang magsasaka. Kilala siya bilang masipag, mapagpakumbaba at walang bisyo. Para sa mga kapitbahay, si Tonyo ang tipong lalaki na nakalaan para sa simpleng buhay. Araw sa bukid, gabi sa bahay. Ngunit tulad ng lahat ng kwento, nagsisimula ang kakaiba sa mga bagay na tila karaniwan. Isang hapon, matapos ang buong araw ng pagbubungkal, nagpunta si Tonyo sa tabing ilog upang uminom at maghilamos. Doon niya unang nasilayan ang isang babae. Nakaupo ito sa isang bato, nakatalikod, habang hinihila ang mahabang buhok na tila kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Hindi niya kilala ang babae. At sa baryo nila, bihira ang estranghero. Nang lingunin siya ng babae, parang may malamig na hangin dumampi sa katawan ni Tonyo. Maganda siya. Hindi lang maganda. Para bang masyadong perpekto. Malinis ang balat. Walang bahid ng pagod o araw. At mga matang kay lalim. Wari kayang sumilip hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa. Hindi kita nakita rito kailanman. Taga saan ka? Ngumiti ang babae, ngunit hindi agad sumagot. Ang titig nito'y sapat na upang makalimutan ni Tonyo ang kanyang pagod. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakaiba. Na ang simpleng ilog na iyon ay magiging simula ng isang kwentong hindi niya matatakasan. Lumapit si Tonyo sa ilog, pilit pinapawi ang kaba sa dibdib. Ang babae, nakatitig pa rin sa kanya, parang hinihintay na magsalita. Taga saan ka? Ngayon lang kita nakita rito. Dahan-dahan itong ngumiti at saka tumingin sa dumadaloy na tubig bago muling sumagot. Ako'y matagal nang narito. Baka ngayon ka lang tumingin. Hindi nakasagot si Tonyo. Sa halip, naramdaman niya ang biglang paggaan ng kanyang ulo. Para bang nabura ang pagod buong araw. Tahimik silang nagtagal sa ilog. Ang katahimikan ay hindi nakakailang kundi nakakabighani. Sa mga sumunod na araw, muling bumalik si Tonyo sa tabing ilog. At sa bawat pagbabalik, naroon ang babae. Tila ba'y naghihintay talaga sa kanya. Mabilis ang naging pagkakaibigan nila. At higit pa roon, isang damdaming hindi maipaliwanag ni Tonyo. Hindi siya nagtatanong kung saan nakatira ang babae o kung sino ang kanyang pamilya. Sa bawat ngiti nito, sapat na para mawala ang lahat ng tanong sa kanyang isipan. Para bang sena sa ilalim ng mahika. Mula nung araw na iyon, hindi na mapalagay si Tonyo. Tuwing matatapos ang trabaho sa bukid, agad siyang bumabalik sa tabing ilog. Umaasang muli niyang makikita ang babae. At sa bawat pagbalik, naroon nga ito. Hindi na bago ang kanilang pagkikita. Nakaupo lamang sila sa mga bato, nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Ang buhay sa baryo, ang mga bituin sa langit, at ang mga bagay na tila walang halaga, ngunit biglang nagiging makahulugan. Wala akong nakikitang katulad mo. Para bang mas maganang lahat kapag kasama kita. Ngumiti ang babae, hindi na nagtatago ng titig. Sa ngiti niyang iyon, pakiramdam ni Tonyo ay wala ng ibang tao sa paligid. Kung maganang loob mo, manatili ka. Huwag mong hayaang maglaho ako. Hindi maintindihan ni Tonyo kung bakit may halong babala ang sinabi ng babae. Pero mas nanaig ang pagnanais niyang makasama ito. At sa mga sumunod na linggo, unti-unti na niyang niligawan ng babae. At ang nakapagtataka, hindi man lang siya tinanggihan. Kung gaano kabilis nagsimula ang kanilang pagkikita, ganon din kabilis umusbong ang pag-iibigan. Sa mga mata ng kapitbahay, nakakapagtaka ito. Parang bigla na lang lumitaw sa buhay ni Tonyo ang isang strangherang babae at agad niyang minahal.
Ngunit para kay Tonyo, wala nang mas mahalaga pa. Hindi nagtagal, ipinakilala na ni Tonyo ang babae sa kanyang pamilya. Isang hapon, dila na niya ito sa kanilang bahay. Isang simpleng tahanang pawid at kahoy. Nakatayo sa gilid ng palayan. Magalang ang babae, maraming magsalita, at halos walang masabi laban sa kanyang anyo. Maging ang ina ni Tonyo ay hindi napigilan ng bulong. Anak, napakaganda naman ang napili mo. Ngunit sa kabila ng papuri, may kakaibang tingin ng kanyang ama. Panay ang sulyap nito sa mga mata ng babae. Waring may nakikita siyang hindi maipaliwanag. Tonyo, kilala mo ba talaga kung saan ang galing ang dalagang yan? Sandaling natahimik si Tonyo. Hindi niya alam ang isasagot, sapagkat kahit kailan, hindi pa niya naitanong kung saan talaga nagmumula ang babae. Ang sagot lamang ng babae ay isang banayad ng ngiti, at sa ngiting iyon, tila natabunan na lahat ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi lamang ang pamilya ang nakaramdam ng pagtataka. Maging ang ilang matatanda sa baryo, nang makita ang babae sa unang pagkakataon, ay nagbulungan. Hindi siya taga dito. Parang pamilyar ang mukha. Pero hindi ko matandaan kung saan. May kakaibang aura ang babaeng iyan. At bagamat pinilit ni Tonyo na huwag mag-alinlangan, may bahagyang pangamba na unti-unting sumisiksik sa kanyang isipan. Ngunit gaya ng dati, bawat ngiti ng babae ay sapat na upang takpan ang lahat ng iyon. Mabilis ang lahat. Ilang linggo pa lamang mula nung unang makita ni Tonyo ang babae sa tabing ilog, bigla na lamang niyang inanunsyo sa pamilya at mga kaibigan na magpapakasal na sila. Sa baryo, hindi ito pangkaraniwan. Ang kasal ay pinaghahandaan, pinag-uusapan, at madalas ay naabot ng buwan bago maisakatuparan. Kaya't ikinagulat ng lahat ang desisyong iyon. Narinig mo ba? Si Tonyo, ikakasal na raw agad. Agad? Ilang linggo pa lang silang nagkikita. Kilala mo ba ang babae? Ngunit walang makapagbigay ng malinaw na sagot. Wala ni isa sa kanila ang nakakalam kung saan nanggaling ang babae, ni kung sino ang kanyang pamilya. Basta na lamang siyang lumitaw sa buhay ni Tonyo at ngayon papakasalan na agad. Dayo yan. Bakit walang kasama? Wala man lang mga kapatid o kamag-anak. Masyadong mabilis, parang may kakaiba. Ngunit si Tonyo, waring wala nang pakialam sa mga tanong ng iba. Sa kanyang mga mata, ang babae ang lahat. At sa kabila ng pagkagulat at alinlangan ng baryo, sinimulan na ang paghahanda para sa kasal. Dumating ang araw ng kasal. Sa maliit na kapilya sa baryo, nagtipon ang lahat. Ang mga bata ay naglalaro sa gilid ng daan. Ang mga tindera ay nagbebenta ng kakanin at ang matatanda na may nakaupo sa lilim ng puno, nagmamasid. Lahat ay masaya, gaya ng inaasahan sa isang kasal. Ngunit sa likod ng kasayahan ay naroon ng mga bulungan. Hindi siya taga rito. Ni minsan, hindi ko nakita ang pamilya niya. Wala man lang kamag-anak na dumalo. Paano nangyari ito? Nakasuot ng simpleng barong si Tonyo, ngunit hindi maikakaila ang tuwa sa kanyang mukha. Sa tabi niya, ang babae, nakaputing saya, at tila kumikislap sa ilalim ng araw. Ang kanyang kagandahan ay hindi kayang tapatan ng kahit sino sa baryo. Ngunit para sa matatandang naroon, ang ganda ay may halong kaba. Anak ng diwata o nilalang na hindi dapat pakialaman. Sa seremonya, lumapit ang pari at biniyayaan ang kanilang pagsasama. Nagpalakpakan ng mga tao, nag-ingay ang mga bata at sumayaw ang ilan sa musika ng gitara. Sa lahat ng paningin,
Isa itong kasal na puno ng saya. Ngunit may ilang matang hindi nakangiti. May ilang labi ang nanatiling tahimik. At sa kanilang mga puso, ang kasal na yun ay hindi simpleng pagsasama, kundi simula ng isang bagay na hindi nila lubos maintindihan. At sa mismong araw na iyon, habang nagbubunyi ang lahat, may malamig na hangin dumaan sa paligid ng kapilya. Nawari nagpapaalala na ang babaeng ito ay hindi talaga kabilang sa kanilang mundo. Matapos ang kasal at kasayahan sa baryo, umuwi si Tonyo at ang kanyang asawa sa kanilang bahay. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa pawid ang maririnig. Pagod si Tonyo ngunit puno ng tuwa. Nakaupo sila sa papag, magkatabi, at sandali siyang napatingin sa bagong asawa. Sa ilalim ng ilawan ng gasera, lalong tumingkad ang maputing balat nito. Ngunit habang tumatagal ang gabi, may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang asawa, tila hindi mapakali. Panay ang sulyap nito sa bintana, para bang may hinihintay sa labas. "Mahal, ayos ka lang ba?" Naririnig mo ba? Napakunot ang noo ni Tonyo. Walang ibang ingay kundi ang kuliglig at hampas ng hangin. Ngunit ang babae, nananatiling nakatingin sa dilim. May tumatawag sa akin. Biglang nagdilim ang paligid nang umihip ang malakas na hangin. Pumailan lang ang isang malamig na presensyang hindi maipaliwanag ni Tonyo. At sa mga sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang mas dapat niyang katakutan. Ang tinig sa labas o ang kanyang bagong asawa na tila hindi na siya kilala. Kinabukasan, tila walang kakaiba kay Tonyo. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain sa bukid. At ang kanyang asawa na may tahimik na nanatili sa bahay. Ngunit sa baryo, hindi mapigil ang mga bulungan. Sa ilalim ng puno ng akasya, nagsama-sama ang ilang matatanda. Nagmamasid sila sa bagong mag-asawa habang dumaraan ito sa daan. Napansin nyo kagabi? Malakas ang hangin dumaan, pero walang bagyo. At ang mga aso, nag-iingay, tahol ng tahol. Hindi normal yun. Bihira lang mangyari kung walang ibang nilalang na dumaan. Sumang-ayon ang isa pa, sabay tingin sa bahay ni Tonyo. Hindi siya taga rito, at kung sino man siya, hindi siya tao. Inay, totoo po ba? Engkanto daw ang napangasawa ni Kuya Tonyo? Shh! Huwag ka maingay. Huwag mong banggitin, baka marinig ka. Habang patuloy ang tsismisan at bulong-bulungan, isang matandang albularyo ang dumating. Tahimik siyang nakatingin sa bahay ni Tonyo. At sa kanyang mga mata, may nakikitang hindi basta-basta. Kung ano man yan, hindi magtatagal. Malalaman ang lahat. At sa araw na iyon, nagsimula ang malabing na takot sa baryo. Takot na unti-unting lalamon sa katahimikan ng kanilang pamumuhay. Lumipas ang ilang linggo, at sa baryo, may bagong balitang kumalat. Buntis na raw ang asawa ni Tonyo. Mabilis. Masyadong mabilis. Ilan na nagtanong kung paano nangyari iyon sa ganong kaikling panahon mula nang sila ikasal. Sa umpukan ng mga babae sa may poso, hindi mapigil ang pag-usapan ng bagong kaganapan. Kasal pa lang sila 1 linggo, buntis na agad. Parang namang minadali. Hindi normal yan. At napansin mo pa, wala siyang kaanak na dumadalaw. Wala man lang nagpapantay sa kanya. Samantala, sa bahay nila Tonyo, may mga kakaibang bagay na napapansin. Tuwing gabi, may malamig na hangin na dumadaan. Kahit nakasara ang lahat ng bintana, ang mga aso sa paligid ay biglang tahol ng tahol. At pagkatapos ay titigil
na parang may biglang dumaan. At higit sa lahat, may mga pagkakataong nagigising si Tonyo sa gabi at ang kanyang asawa ay wala sa higaan. Paglabas niya, nakikita niya itong nakatayo sa may bintana, nakatingin sa dilim ng kagubatan. "Mahal, ano bang ginagawa mo dyan? Halika na, matulog ka na." Tahimik ka lang. Nakikinig ako. Ngunit hindi alam ni Tonyo kung kanino siya nakikinig at kung bakit sa tuwing gabi lalo siyang lumalamig sa piling ng babaeng dapat ay nagbibigay init ng kanyang buhay. Habang lumalaki ang tiyan ng asawa ni Tonyo, lalo ring dumarami ang mga bagay na hindi may paliwanag sa baryo. Tuwing dapat hapon, may mga hayop na biglang nagwawala. Ang mga kalabaw, umaatungal na parang may kinakatakutan. Ang mga aso, bigla na lang sumisiksik sa kanilang kulungan kahit wala pang dilim. Isang gabi, napansin ni Tonyo na ang ilog sa kanilang baryo ay may kakaibang liwanag. Hindi ito liwanag ng buwan, kundi tila asul at berde na kumikislap sa ilalim ng tubig. Habang nakatitig siya, narinig niya ang may hinang tinig na tila nagmumula sa kailaliman. May ilang bata rin ang nagsabing nakakita sila ng mga aninong dumadaan sa gilid ng kubat. Kahit wala namang tao, at sa tuwing nadadaan ng kanyang asawa ang mga hayop, bigla itong napapaurong o umiiyak, waring nakakaramdam ng kakaibang presensya. "Tonyo, napansin mo ba? Sa tuwing dumarating ang iyong asawa pati mga hayop ay tila takot na takot." Ngunit si Tonyo, bagamat nararamdaman na rin ang kababalaghan, pinili pa rin manahimik. Sa kanyang puso, pilit niyang sinasabi na iyon ay bunga lamang ng tsismis ng baryo. Ngunit sa kanyang isip, nagsisimula na siyang mangamba. Habang lumilipas ang mga gabi, hindi na maikaila kay Tonyo na may mali. Madalas niyang maabutang gising ang asawa. Nakaupo lamang at nakatitig sa dilim. Para bang may kinakausap na hindi niya nakikita. Isang gabi, nagkunwari siyang mahimbing ang tulog. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, naramdaman niyang bumangon ang kanyang asawa. Dahan-dahan itong lumabas ng bahay. Halos walang ingay ang mga yapak. Sumunod si Tonyo. Dahan-dahan hanggang sa makarating sila sa gilid ng gubat at doon nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatalikod ang kanyang asawa, nakataas ang dalawang kamay sa hangin at tila nakikipag-usap sa mga aninong hindi niya nakikita. Sa paligid niya, may malamlam na liwanag na kulay berde, umiikot na parang alon ng tubig. "Diyos ko, ano to?" Hindi siya makagalaw. Ang babaeng kanyang pinakasalan, ang babaeng inakala niyang ordinaryo, ay tila nakikipag-usap sa mga nilalang mula sa ibang mundo. At nang bigla itong lumingon, nakita niya ang mga mata nitong kumikislap sa dilim. Hindi mata ng tao. "Tonyo, bakit ka narito?" Nabalot siya ng matinding takot. Ngunit hindi siya makatakbo. Sa unang pagkakataon, malinaw na sa kanya. Ang kanyang asawa ay hindi karaniwang babae. Kinabukasan, hindi mapalagay si Tonyo. Mabigat ang kanyang dibdib at halos hindi makatingin sa asawa. Upang mapawi ang kaba, nagpunta siya sa tindahan sa baryo. Doon niya nadatnan ng isang matandang nakaupo. Ang albularyo ng kanilang lugar. Tahimik itong nakatitig habang pinagmamasdan siya. "Tonyo, hindi ko alam kung sasabihin ko ba ito. Pero may nakita akong hindi pangkaraniwan sa asawa mo." "Ano pong ibig niyong sabihin, kaapong?" Sumulyap ang matanda sa paligid. Siguradong walang ibang nakikinig. Pagkatapos ay lumapit at nagsalita ng mas mahina.
Noong kabataan ko, may nilalang sa gubat na nagpakita sa akin. Maganda. Kasing ganda ng asawa mo. Ngunit hindi siya tao. Engkanto siya. At kagaya ng nakikita ko ngayon, pareho ang mga mata nila. Engkanto? Ibig niyo bang sabihin, iyon ang pinakasalan ko? Tumingin ang matanda sa kanya. Walang pag-aalinlangan. Oo, Tonyo. At tandaan mo ito, hindi sila nag-aasawa ng tao ng walang dahilan. Kung pinili ka niya, may kapalit iyon, malaki. At baka hindi mo kayanin. Napalot ng lamig ang katawan ni Tonyo. Ang lahat ng bulong-bulungan sa baryo, ang mga kakaibang pangyayari, at ang kanyang nasaksihan kagabi, lahat ay nagdugtong-dugtong. Ngunit ang pinakamasakit, ang babaeng kanyang minahal ay hindi pala kabilang sa kanilang mundo. Lumipas ang mga linggo, at lalo nang nahalata ang pagbubuntis ng asawa ni Tonyo. Ngunit hindi ito tulad ng karaniwang pagbubuntis. Sa halip na pamumutla o panghihina, ang babae ay lalo pang kumikinang. Parang mas gumaganda habang lumalaki ang tiyan. Ngunit kapalit nito'y may nakakapangilabot na mga pangyayari. Tuwing gabi, nagigising si Tonyo sa malamig na lamig ng kanilang silid, at sa tabi niya, ang kanyang asawa'y nakatingala, nakapikit, at para bang nakikinig sa mga tinig na hindi niya marinig. Mahal, anong nararamdaman mo? Hindi ba't dapat nagpapahinga ka? Hindi mo maiintindihan. May nagbabantay sa akin, sa atin. Kinabukasan, kapansin-pansin din ang mga hayop sa paligid. May mga hayop na natagpo ang patay, ngunit walang bakas ng sugat. May kalabaw na biglang nagwala at kinailangang itali sa puno buong gabi. At ang mga kapitbahay nagsimula ng umiwas. Hindi normal ang pagbubuntis niya. Parang may ibang lumalaki sa sinapupunan. Kung engkanto nga siya, baka hindi taong isisilang. Hindi na makatulog si Tonyo. Araw-araw, habang pinagmamasdan niya ang asawa, unti-unting sumisiksik sa kanyang isipan ang tanong, ano ba talaga ang ipinagbubuntis ng babaeng kanyang pinakasalan? Ilang araw na rin mula nang nasaksihan ni Tonyo ang kakaibang anyo ng kanyang asawa sa gubat. Simula noon, hindi na niya magawang tumingin dito gaya ng dati. Tahimik siya, malamig at pilit itinatago ang kaba. Ngunit ang engkanto, nararamdaman niya ito. Isang hating gabi, nagising si Tonyo sa malamig na simoy. Walang tao sa tabi niya. Paglabas niya, tumambad ang kanyang asawa. Nakatayo sa gitna ng bakuran, nakataas ang dalawang kamay, at nanginginig ang katawan. Ang buhok nito'y humahampas sa hangin na parang may sariling buhay. Nang lumapit siya, bigla itong lumingon. Ang mga mata'y kumikislap ng berde, hindi na mata ng tao. Nararamdaman ko, lumalayo ka sa akin, Tonyo. Huwag, hindi ka pwedeng lumayo. Ano bang ibig mong sabihin? Ano ka ba talaga? Alam mo na, nakita mo na, at kahit ano pa ang isipin mo, hindi ka makakatakas. Ikaw ay para sa akin lamang. Biglang lumakas ang hangin. Halos bumunot ng bubong, at ang mga kapitbahay ay nagsilabasan. Nagtatanong kung saan galing ang kaguluhan. Ngunit bago pa makalapit, isang sigaw ang pinakwalan ng babae. Hindi sigaw ng tao, kundi alingaw-ngaw na pumunit sa katahimikan ng buong baryo. At sa gabing iyon, tuluyan ang naunawaan ni Tonyo. Ang babaeng kanyang pinakasalan ay hindi ordinaryo, at ang kanyang takot ay nagsisimula pa lamang.
Mula ng gabing nagwala ang asawa ni Tonyo, lalo nang naging hindi mapakali ang baryo. Tuwing hating gabi, may mga nakakakita ng mga aninong dumaraan sa gilid ng kanilang bahay. Mahahabang anino na walang pinagmumulan ng liwanag. May mga batang umiiyak na parang may nakikita sa labas ng bintana. Isang gabi, habang pauwi si Tonyo mula sa bukid, dumaan siya sa malapit sa gubat. Sa gilid ng kanyang mata, may nakita siyang kumikislap na mga ilaw. Hindi lampara, hindi ilaw ng tao, mga munting liwanag na lumilipad, paikot-ikot at tila nagbabantay. Mga engkanto. At bago pa siya makalayo, narinig niya ang mahinang tawanan. Hindi tawanan ng tao, kundi mahinang halakhak na parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Nang dumating siya sa kanilang bakuran, natigilan siya. Ang kanyang asawa ay nakatayo sa gitna, ngunit hindi na mag-isa. Ang mga figura sa paligid, mga nilalang na mahaba ang buhok, maputla ang balat, at kumikislap ang mga mata. Hindi sila lumalapit, ngunit malinaw na nakatingin kay Tonyo. Hindi ka makakaalis. Nakatali ka na sa amin. Napaatras si Tonyo. Nanginginig ang tuhod. At sa unang pagkakataon, hindi lang ang asawa niya ang kinakatakutan niya, kundi ang buong mundong kinabibilangan nito. Simula na makita ng ilang kapitbahay ang kakaibang presensya sa bakuran ni Tonyo, nagsimulang magbago ang baryo. Kung dati malugod siyang binabati, ngayon iilan na lamang ang kumakausap sa kanya. Sa tuwing daraan siya sa palengke, biglang titigil ang usapan ng mga tao at mga matang puno ng kaba ang nakatuon sa kanya. Huwag na tayong lumapit sa bahay nila. Baka madamay tayo. May mga anino raw gabi-gabi. Hindi ko na pinapadapo ang mga bata sa may bakod. Maging ang mga kaibigan ni Tonyo ay nagsimulang lumayo. Ang dating masayang hapunan sa kapitbahay, ang pagtutulungan sa bukid, lahat iyon ay nawala. Ngayon, para siyang isang estranghero sa sariling baryo. Ano bang nagawa ko? Bakit ganito? At sa bawat pag-uwi niya, lalo niyang nararamdaman ang bigat. Sa gabi, mas dumarami ang mga liwanag sa paligid ng kanilang bahay. Mas dumadalas ang mahinang tinig na tumatawag mula sa gubat. At sa bawat tingin niya sa kanyang asawa, lalo siyang nilalamon ng tanong na hindi niya masagot. Babae pa ba ang kasama niya? O isang nilalang na unti-unting inaangkin, hindi lang siya, kundi ang buong baryo? Dumating ang gabing kinatatakutan ng lahat. Malakas ang hangin at ang langit ay tila pinipilas ng mga kidlat. Ang mga kapitbahay ay nagkukulong sa kanilang bahay. Pinipilit isara ang bintana. Ngunit kahit sa likod ng pinto, ramdam nila ang kakaibang presensya. Sa loob ng bahay, nakahiga ang asawa ni Tonyo. Pawisan, nanginginig. Ngunit hindi gaya ng karaniwang nanganganak. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. At mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang mahihinang bulong sa wikang hindi kilala. Mahal, magpakatatag ka. Tutulungan kita. Hindi ikaw ang makakatulong. Sila ang kasama ko. At sa isang iglap, biglang bumukas ang lahat ng bintana. Pumasok ang malamig na hangin at sa dilim ng paligid, naglitawan ng mga aninong matagal na nagbabantay. Ilang nilalang ang nakapwesto sa sulok, nakatingin kay Tonyo. Ngunit hindi lumalapit, para silang bantay sa isang ritual na hindi para sa tao. Ang babae nagsimulang sumigaw. Hindi lang sigaw ng sakit, kundi sigaw na may kasamang alingaw-ngaw ng ibang tinig. Ang saig ng bahay ay yumanig at sa labas, ang mga kapitbahay ay nagsimulang magdasal. Nagaantanda, walang magawa kundi pumikit at umasa na matapos ang lahat. Isinilang na! Isinilang na!
Nang sumapit ang sandali, isang malakas na liwanag ang bumalot sa loob ng bahay. Napasigaw si Tonyo. Napapigit at nang muling idilat ang kanyang mga mata, naroon sa kanyang mga bisig ang kanyang asawa. Pawis na pawis, hingal na hingal. At sa kanyang tabi, isang nilalang ang umiiyak. Hindi iyon ordinaryong sanggol. Maliit, maputla at sa mga matang dumilat, kumikislap na berde. At sa gabing iyon, isinilang sa baryo ang isang nilalang na kalahati tao, kalahati engkanto. At ang lahat ng nakarinig ng kanyang iyak ay alam na hindi magiging katulad ng dati ang kanilang buhay. Kinabukasan, matapos ang malagim na gabi ng sigawan at alingaw-ngaw ng mga nilalang, nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ang hangin ay tila wala ng bigat at ang paligid ay muling binalot ng liwanag ng araw. Ngunit sa bahay ni Tonyo, ibang tanawin ang bumungad. Sa banig, naroon ang sanggol. Umiiyak, maputla at may mga matang hindi katulad ng tao. Ngunit ang kanyang asawa, wala na. Walang bakas ng paglabas ng pinto. Walang yapak. Walang iniwang salita. Parang naglaho na lamang kasama ng malamig na hangin. "Mahal, nasaan ka? Huwag mo akong iiwan." Walang sumagot. Ang tanging narinig ni Tonyo ay ang iyak ng kanyang anak. Ngunit sa bawat iyak nito, tila may kasamang alingaw-ngaw ng mga tinig mula sa kagubatan. Paalala na hindi siya nag-iisa sa pagpapalaki sa nilalang na iyon. Sa baryo, walang naglakas loob na lumapit. Ang mga kapitbahay ay nanatiling nakamasid mula sa malayo. Para sa kanila, ang babae ay bumalik na sa kanyang mundo. Iniwan si Tonyo at ang bata na tanda ng kanilang pag-aangkin. At sa araw na iyon, tuluyan nang naunawaan ni Tonyo. Ang babaeng kanyang pinakasalan ay hindi tao. At ang kanyang iniwang anak ay hindi basta-basta magiging bahagi ng baryo. Lumipas ang mga taon, ang sanggol na iniwan sa banig ay lumaking isang batang babae. Sa kabila ng lahat, minahal siya ni Tonyo. Ginawa niya ang lahat upang mapalaki ang bata ng maayos, malayo sa anino ng nakaraan. At sa mata ng baryo, isa lamang siyang batang mabait, masunurin at palangiti. Ngunit may mga bagay na hindi may tatanggi. Sa tuwing lalapit siya sa mga hayop, biglang tumatahimik ang mga ito. Ang mga aso na dati nagwawala, napapaupo na lang sa tabi niya. Ang mga ibon biglang bababa mula sa puno at tila nakikinig sa kanyang tinig. Parang nakikipag-usap sa kanya ang kalikasan mismo. "Nakakita ka ba? Yung manok na alaga ko biglang tumahimik nung kinuha niya. Parang may kakaiba." "Oo, pero hindi naman siya masama. Baka mana lang sa ina niya." Habang lumalaki, lalo niyang napansin ang kanyang sarili. Isang gabi, habang nakaupo silang mag-ama, nagtanong siya kay Tonyo. "Tatay, may kakaiba ba sa akin? Bakit kapag lumalapit ako sa mga hayop, parang nakikinig sila? At bakit minsan nakikita ko sa salamin, parang iba ang mata ko?" Natahimik si Tonyo. Ayaw niyang saktan ng damdamin ng anak. At higit sa lahat, ayaw niyang ipaalam ang katotohanan na matagal na niyang itinatago. "Anak, wala kang kakaiba. Ikaw ay mabuti. At basta tandaan mo, mahal na mahal kita." Ngunit sa kanyang puso, alam ni Tonyo na hindi yun ang buong katotohanan. Alam niyang balang araw, ang batang kanyang pinalaki ay haharap sa kapalarang hindi niya kayang pigilan. Dahil kalahati lamang siya ng mundong ito at kalahati ng isang mundong hindi nalaganap na nauunawaan. Habang lumalaki ang bata, lalo ring lumalakas ang bulungan sa baryo. Mabait siya, magalang at basunurin. Ngunit hindi ito sapat
upang mawala ang kaba ng mga tao. Kapag dumadaan siya sa kalsada, ang mga aso'y agad tatahimik. Ang mga manok biglang titigil sa pagtilaok. Para bang lahat ng hayop ay nakikinig sa kanyang bawat takbang. Ang mga matatanday nagtatanguan, hindi makatingin ng diretsyo. Mabait naman siya, pero iba. Hindi ko kayang lapitan ng matagal. Parang may kasama siyang hindi natin nakikita. Minsan, habang naglalaro siya kasama ang ibang bata, napansin ng lahat na biglang bumaba ang ibon mula sa langit at dumapo sa kanyang balikat. Masaya siya, nagtawa lang, ngunit ang ibang bata ay nagsitakbo, natakot. Tatay, bakit sila tumalayo sa akin? May nagawa ba akong mali? Wala, anak. Takot lang sila sa hindi nila naiintindihan. Pero ikaw, wala kang kasalanan. At habang lumalaki ang bata, mas lalo ring lumalaki ang distansya ng baryo sa kanila. Para kay Tonyo, anak niya ay biyaya. Para sa baryo, isa siyang paalala ng isang gabing pilit nilang gustong kalimutan. Lumipas pa ang mga taon. Ang batang palangiti naging isang dalagita. Sa isang pagdadalaga, lalo siyang naging kaaya-aya sa paningin. Hindi lang ng mga kabataan sa baryo, kundi maging ng matatanda. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon pa rin ang misteryong hindi niya maintindihan. Habang naglalakad siya sa palayan, napansin niya ang mga kalabaw na biglang tumigil sa pagyuko. Ang mga mata nito'y nakatuon sa kanya at sa isang iglap, para bang sumunod sa kanyang hakbang. Hindi siya natakot, ngunit hindi rin niya alam kung bakit ganoon. Bakit palaging ganito? Kinagabihan, muli siyang lumapit sa kanyang ama. Sa ilaw ng gasera, seryoso ang kanyang mukha at bakas sa kanyang tinig ang paghahanap ng sagot. Tatay, matagal ko nang gustong itanong. Bakit parang iba ako? Bakit tuwing lumalapit ako sa mga hayop, nakikinig sila? At bakit ang mga tao parang takot sa akin? Napatigil si Tonyo. Ang tanong na matagal na niyang iniiwasan, ngayon ay nasa harapan na niya. Pinilit niyang umiti, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang bigat ng katotohanan. Anak, huwag mo nang intindihin ang iniisip ng iba. Ang mahalaga, mabuti kang tao at wala kang kasalanan. Pero tay, bakit pakiramdam ko hindi ako tulad ng iba? May itinatago ka ba sa akin? Hindi nakasagot si Tonyo. Ang katahimikan niya ay mas mabigat pa kaysa anumang salita. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ng bata na may lihim na itinatago ang kanyang ama. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sarili. Isang gabi, habang naglalakad si Tala pauwi mula sa bukid, biglang bumigat ang hangin. Ang mga kuliglig tumigil at ang mga aso sa baryo'y biglang nag-iyakan. Naroon, sa gilid ng gubat, may nakita siyang mga mata. Hindi isa, kundi marami, kumikislap sa dilim. Nataranta si Tala at bago pa siya makatakbo, isang nilalang ang lumitaw. Maputla ang balat, mahaba ang buhok, at ang mga matay kumikislap ng berde. Hindi ito lumapit, ngunit malinaw ang tinig na dumaan sa kanyang isipan. Tala, hindi mo na matatakasan kung sino ka. Napahiyaw si Tala at mabilis na tumakbo. Pagdating sa bahay, umahango siyang yumakap kay Tonyo. Nanginginig at halos hindi makapagsalita. Tay, may nakita ako. Hindi sila tao. Pero bakit alam nila ang pangalan ko? Nanlumo si Tonyo.
Ang sandaling kinatatakutan niya simula pa noong isinilang si Tala, dumating na. Alam niyang mula noon may mga matang nakamasid sa kanila. Mga matang nagbabantay, naghihintay ng tamang oras. Tala anak, panahon na siguro para malaman mo ang katotohanan. Hindi katulad ng iba. Simula't simula pa, alam kong may nagbabantay sa iyo. Dahil ang iyong ina ay hindi tao, isa siyang engkanto. Sa labas ng kanilang tahanan, dumaan ang malamig na hangin. Tila paalala ng mga matang nagmamasid mula sa kagubatan. Dito muna nagwawakas ang unang bahagi ng ating kwento. I-like, i-share, at i-subscribe mo na dahil ang pagpapatuloy nito mas madilim at mas mahiwaga. Maraming salamat sa pakikinig sa Ang Kwento ni Dada. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share. Kung gusto mong balikan ang mga naunang bahagi o mas marami pang kwento, bisitahin ang playlist sa ating channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ka mahuli.